Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po manood. Respect mo na yan, Jobis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung for today's reflection, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng devotion? Kasi pagdating ngayon January, di ba? Punong-puno ang mga simbahan, ah, maraming mga spiritual na na nagre-retreat, di ba? May mga may mga fasting at punong-puno ng pag-asa ngayong January. So marami yan. Inuumpisahan ng buhay natin pag January sa mga magagandang bagay, di ba? Yung mga positive. Pero ano nga ba ang tunay na devotion? Kagaya niyan guys, kahapon, katatapos lang ng piyesta ng Nazareno. Nakita natin kung gaano katindi yung pananampalataya ng ating mga kapatid sa simbahang Katoliko, di ba? Lahat yun halos Katoliko. So meron naman sa ibang mga ibang sekta, kapatid nating ibang pananampalataya, kung magbasa ng Biblia, napakagaling din naman. Bible verse, di ba? Nakita natin yan sa mga ibang sekta. Lahat ng Bible verse na memorize nila. Di ba? Yan ang lagi nagdidebate yan. Yung iba, talagang pag sinabi mong salita ng Diyos, gusto nila debate. Di ba? Meron naman sa ating Katoliko, yung pananampalataya natin, mayaman tayo sa pananampalataya, tinutulig sa ano. So, ano nga ba talaga, di ba? Ang tunay na devotion o mission ng isang tao na talagang sa puso ng Diyos ay gusto niya na nakakasunod sa Kanya. So ayon sa Mateo chapter 15 verse 8, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. So guys, napakaganda, napakalinaw ng mensahe ngayong araw na ito na ating pinagninilayan. So, sabi ng Diyos, ginagalang nila ako, kinikilala nila ako sa kanilang mga uso, pero sa kanilang mga puso, napakalayo lang. Kasi nung panahon ng ating Panginoong Jesus, ang mga tinutuligsarin niya, yung mga dalubhasa sa Biblia, na wala pang Biblia nun, ngayon pa lang, sa salita ng Diyos, di ba, mga Pariseo. Kaya nga sabi na nung isa sa mga eksena doon, sabi niya, pinapakita niyo sa tao na maka-Diyos kayo. Pero kayo, pinahihirapan niyo sila. Ni yung daliri niyo man lang, hindi niyo man makuwang may buhat para sa mga tao. Kumbaga, sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito, na parang balat kayo lang o pagkukunwari lang ang mga ginagawa ng mga pariseo nung panahon na yun. Pero sa panahon natin ngayon, kailan din guys, lahat naman tayo dito guilty. Hindi porket kagaya ko, nagsasalita ako dito at kinakalat ko mabuting balita. Hindi rin naman ako perfecto guys. Meron din naman tayong pagkukulang o tukso na minsan talagang hindi natin nagagampanan. Lahat tayo naman ay may kakulangan. Kaya sabi ng Diyos dito, mas maganda yung isa puso natin na pagkatapos natin magsimba, manalangin, mahalin natin ang ating mga pamilya. Mahalin natin mga magulang, mga kapatid. At patawarin natin yung mga taong nanakit sa atin, di ba? Yan ang gusto ng Diyos, na talaga yung puso ang pinaiiral. Kaya nga minsan, di ba, ako mismo, pagka nagsisimba ako sa simbahan Katoliko, guys, sa ating simbahan, minsan may makita kang nakatsinelas, di ba? Sando lang, short. So, parang minsan, ginijudge mo kagad na bakit sila pumapasok ng ganun. Samantalang nagsisimba naman sila, di ba? Mahirap silang i-judge. Baka yung puso nga nila busilak. Pero pagdating dun sa panlabas, baka ganun lang sila. So, hindi rin natin muna. Pero sa akin naman, siyempre, unang-una kailangan malinis ka sa labas at sa loob.
Yan po ang pinagsisikapan natin. Nang bagamat sabi ko sa inyo na hindi tayo perfecto, makasalanan din naman tayong lahat, pinagsisikapan na. Yan ang pinaka the best na parang hinahanap natin ang Diyos, di ba? So, yun ang gusto ng Diyos, yung sa puso, hindi basta lang sa muso na nakikilala lang tayo dun sa mga bagay na magaganda pero hindi naman natin ginagawa. Yun ang gusto ng Diyos na ipamuhay natin. Di ba? Kung galit sa iyo mga kapatid mo, nagkasala ka sa kanila, humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, tumulong ka sa iyong kapwa-tao. Di ba? Tumulong ka sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag mo silang pahihirapan, kundi lalo mo pa silang mahalin. I-treat mo na mas maganda ang iyong pamilya. Mahalin mo pa sila ng mga mahalin. Yan ang larawan ng tunay na devotion sa Diyos. Yung sa puso, mas maganda parehas, di ba? Sa labas, sa puso, at isama na rin yung puso. Kaya yan po ang ating idalangin sa ating Panginoong Yesus na sana bigyan tayo ng lakas at biyaya sa mga ganitong bagay para magampanan natin na hindi lang sa puso kundi pati sa puso. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa akin lang na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansa. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, ikay magtiwala, lalo-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Tsak yun na yun yung pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Ang anuman yung kahilingan. Tayo kayo manalangin. Lord, i-bless po ang kapatid namin na nanonood sa akin lang na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. At kung ano-ano po ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Ipuin niyo po niyo magpagpagaling na kamay, aplusin niyo po, yakapin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang mga karamdaman. Ganun din po sa mga relasyong nasira, kawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigis-bigisin niyo po. At ganun din sa pinasa, Lord, na kailangan namin. Lalo-lalo na pa yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimo pambili ng bigas, pamasahe, pambili ng pambaon sa mga bata, bili ng gamot, at kung ano pa mga gesto sa inyo para sa amin. Bless niyo po ang aming anak. So, lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak. Thank you very much.